Umiyak ako sa harapan niya at sinabi ko sa kanya na bakit ikaw? Bakit ikaw pa ang gumawa sa akin ito? Alam mo naman ang relasyon namin, bakit nyo ko ginanito mga pisti? Kaya itago na lang natin siya sa pangalang Jana at nagkaroon siya ng manliligaw na nagkakilala sila sa isang simbahan. Sa madaling salita ay naging boyfriend at girlfriend sila at secret relationship lang ang kanilang status dahil pareho pa silang nag-aaral. Mahal na mahal ni Jana ang kauna-unahang niyang boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Pedro. Ibinuhos lahat ni Jana ang kanyang pagmamahal kay Pedro hanggang sa dumating na siya sa punto na siya na ang palaging gumagastos. Si Jana na rin ang palagi nagsusurprise kay Pedro lalo na sa mga espesyal nilang mga araw. Nararamdaman naman ni Jana na mahal din siya ni Pedro hanggang sa ibinigay niya na kay Pedro ang kanyang buong pagkatao. Pero bago nila ginawa yon ay nag-commit muna sila sa isa't isa na silang dalawa na hanggang sa dulo ng kanilang buhay. At dito na nga nangyari ang uma at ikabo at nag-aalab nilang pagchuchuktsakan. Pareho nilang first time yon kaya pareho silang masaya noong mga panahon na yon at sobra-sobrang saya talaga. Hanggang sa dumating ang panahon na nakagraduate na si Pedro, nakapagtrabaho siya kaya ang ganda na sana. Pero dumating ang araw na kinatatakutan ni Jana dahil unti-unti nang nanlamig sa kanya si Pedro. Buong akala ni Jana nung una ay busy lang si Pedro sa kanyang trabaho kaya inintindi yun ni Jana. Pero dumating ang punto na halos hindi niya na makausap si Pedro dahil sa gabi lang siya available nang dahil sa kanyang trabaho. Kaya ang ginagawa ni Jana ay tumatakas siya sa bahay nila at nagpupunta siya sa boarding house ni Pedro kaya syempre may nangyayari na namang uma at ikabong jugjugan. Pero dumating ang panahon na nararamdaman na ni Jana na parang katawan na lang ang habol sa kanya ni Pedro. Dahil paglabas pa lang ni Jana ng boarding house ni Pedro ay parang hindi na sila magkakilala dahil hindi na sinasagot ni Pedro ang mga tawag sa kanya ni Jana. Palagi ding ino-off ni Pedro ang cellphone niya lalo na kapag tumatawag sa kanya si Jana. Hanggang sa nagbago na ng tuluyan si Pedro dahil sa tuwing magkasama silang dalawa ayaw na ayaw niyang dinidikitan siya ni Jana. Naaawa na rin si Jana sa kanyang sarili kaya noong mga panahon na yon ay naisip ni Jana na baka may ibang babae na si Pedro. Stress na stress si Jana noong mga panahon na yon habang kasama niya ang kanyang pinsan na parang itinuring niya ng kapatid. At ang kanyang pinsan naman ay itago na lang natin sa pangalang Jillian na kasama niya simula pagkabata at kasama niya rin ito palagi sa simbahan. Isang gabi na nakitulog si Jana sa bahay nila Jillian at sa kalagitnaan ng gabi ay bigla na lang bumangon si Jillian para lumabas ng kwarto. Narinig ni Jana na may kausap si Jillian sa cellphone at ang sabi niya ay bukas ka na lang tumawag dahil nandito siya. Dito na gumuho ang mundo ni Jana na may halong galit, lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. Pero syempre hindi agad siya nagpahalata at nag-observe lang muna si Jana. Ilang gabi pang nakitulog si Jana sa bahay nila Jillian dahil malakas talaga ang kanyang kutob na si Pedro ang kausap ni Jillian. At noong mga panahon na yon ay hindi pa nag-uusap si Jana at si Pedro dahil nararamdaman niya na iniiwasan na talaga siya ni Pedro. Hindi pa rin mapakali si Jana at hinintay niya na makatulog si Jillian dahil parang magkapatid na sila, alam nila ang password ng cellphone ng bawat isa. Kaya noong makatulog na si Jillian ay binuksan ni Jana ang cellphone ni Jillian at dito na tumambad sa kanya ang convo ni Jillian at ni Pedro. Sobrang sakit at sama ng loob na lang ang naramdaman ni Jana dahil bakit yun nagawa sa kanya ni Jillian at parang magkapatid na kasi sila. Nabasa rin ni Jana na nagkikita pala sa labas si Jillian at si Pedro kaya parang nababaliw na siya sa kakaisip kung bakit nagagawa siyang iwasan ni Pedro pero silang dalawa pala ay nakukuha pa nilang mag-date. At ang pinakamasakit pa sa nabasa ni Jana ay sinabi ni Pedro na hintayin na lang daw na siya mismo ang makipaghiwalay. At kapag nag-break na sila, dito naman daw nila sisimula ng relasyon ni Pedro at ni Jillian dahil naaawa daw siya kay Jana. At noong nalaman ito ni Jana ay umiyak na lang siya sa harapan ng kanyang best friend na pinsan niya rin. At sinabi niyang, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa ang gumawa sa akin ito? Alam mo naman ang relasyon namin dalawa kaya bakit? Bakit nyo ko ginanito? Mga pisti kayo! Pero wala siyang ibang narinig na sinabi ni Jillian kundi sorry kaya hiniwalayan niya na ang kanyang boyfriend at hindi na siya muling nakipag-usap pa kay Pedro. Pinatawad pa rin ni Jana ang kanyang best friend dahil mahal niya pa rin ito at tinuring niya pa rin pamilya. Nilibang na lang ni Jana ang kanyang sarili at nawala na rin ang pagmamahal niya kay Pedro at puro sakit at sama ng loob na lang ang natira. Hanggang sa naka-move on na si Jana at nagpatawad na lang siya hanggang sa isang araw na bigla na lang siyang tinawag ng kanyang kuya. At sinabi sa kanya na may bisita daw siya kaya laking gulat ni Jana nang makita niya si Pedro na nasa loob ng kanilang bahay. Kaya pinagtabuyan niya si Pedro at sinabing wag na siyang babalik pero araw-araw nandun si Pedro kahit hindi naman siya hinaharap ni Jana. Parang naging tungakor si Pedro na nakaupo lang sa isang gilid at palaging umiiyak at hindi daw siya titigil hanggat hindi siya pinapatawad ni Jana. Hindi raw titigil si Pedro hanggat hindi sila nagkakaayos. Araw-araw din siya nagsisisi sa ginawa niya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at ilang buwan na pumupunta pa rin sa kanila si Pedro umulan man o umaraw. Kahit nagkakasakit na si Pedro ay pumupunta pa rin siya sa bahay nila Jana kaya kitang-kita niya naman ang pagsisisi ni Pedro. Awang-awa na si Jana pati na rin ang kanyang mga magulang sa ginagawa ni Pedro hanggang sa pinatawad niya na si Pedro at natutunan niya itong mahalin muli. Kaya hindi na nagsayang ng panahon si Pedro at niyaya niya na magpakasal si Jana. Kinasal na silang dalawa at meron na silang isang anak. Naging masaya ang kanilang pagsasama at
masasabi ni Jana na worth it ang binigay niyang second chance kay Pedro. Hanggang ngayon na napagkukwentuhan nila ang pangyayari dati, patuloy pa rin humihingi sa kanya ng tawad si Pedro. Kaya masasabi ni Jana na mas lalo nilang minahal ang isa't isa nang dahil na rin sa pangyayari at dito na magtatapos ang kanyang kwento. Pero may pahabol siya sa bandang dulo ng kanyang sulat na kung sakaling mapili daw ang kanyang kwento, gusto niya sanang i-add ang kwento na tungkol sa commitment na binitawan nila nung panahong magjowa pa lang sila na ngayon ay mag-asawa na. At ito ang mga katagang the first shall be the last and the last shall be the first. Kaya happy po ako ngayon na natupad namin ang commitment namin sa isa't isa. Maraming salamat po.